Naaalala ko pa rin ang sandaling nagbago ang lahat. Ang sandaling ang 6 na taon ng sakripisyo, pagod at walang pasubaling pagmamahal ay napuno sa isang sobre sa loob ng bulwagan ng korte. Nakaupo ako sa kahoy na mesa, nakatupi ang mga kamay ko sa aking kandungan, sinusubukang kumalma. Ngunit ang aking mga daliri ay hindi tumitigil sa panginginig. Ang bulwagan ng korte ay amoy lumang kahoy at papel. At ang mga ilaw na fluorescent sa itaas ay nagbibigay ng malupit at malamig na itsura sa lahat. Sa tapat ko, nakaupo si Danilo kasama ang kanyang abogado, isang lalaking mukhang matalas sa isang suit na marahil ay mas mahal pa kaysa sa kinikita ko sa loob ng tren buwan. Si Danilo ay mukhang kakaiba sa lalaking pinakasalan ko. Ang kanyang suit ay designer, perpektong sukat. Ang kanyang relo ay sumasalamin sa liwanag sa tuwing gumagalaw ang kanyang pulso. Kahit ang kanyang gupit ay sumisigaw ng pera. Nakaupo siya roon na nakataas ang baba, mukhang kumpiyansa, halos mukhang bored. Sa tabi ko, pinisil ni Marites ang aking kamay sa ilalim ng mesa. Siya ang aking matalik na kaibigan mula pagkabata at ngayon ay abogado ko rin. Tinanggap niya ang aking kaso nang hindi naniningil ng kahit isang kusing dahil alam niyang palagi niyang alam ang isinakripisyo ko para kay Danilo. Tumayo ang abogado ni Danilo, isinusuot ang kanyang jacket na may makinis na galaw na mukhang pinagsanay. Ang kanyang tinig ay malakas at malinaw habang tinutugunan niya si Judge Santos, isang babae na nasa 50s na may matatalas na mata at buhok na kulay abo na nakapusod ng mahigpit. Mahal na hukom, ang aking kliyente, si Dr. Danilo Reyes, ay nakabuo ng isang kahangahangang karera sa pamamagitan ng sarili niyang sipag at dedikasyon. Siya ay nagtapos na ng may pinakamataas na karangalan sa medical school at ngayon ay isang respetadong cardiothoracic surgeon sa Metropolitan Elite Hospital. Sa panahon ng kanyang pag-aasawa kay Mrs. Grace Morales, siya ay nagtrabaho sa iba't ibang mababang kasanayang trabaho. Cashier, waitress, cleaning lady. Nakakaunti lamang ang naiambag sa sambahayan habang ang aking kliyente ay tinutuloy ang kanyang mapaghamong pag-aaral at karera. Naramdaman kong kumulo ang aking sikmura. Mababang kasanayang trabaho. Kakaunting naiambag. Ang mga salitang iyon ay parang mga sampal sa aking mukha. Patuloy na naglalakad ang abogado. Si Mrs. Morales, bagaman kaaya-aya ay hindi kailanman nagpursige ng anumang makabuluhang pag-unlad sa karera. Wala siyang kolehiyo, walang espesyal na kasanayan, walang makabuluhang pag-aari niya mismo. Ang aking kliyente ay humihiling na ang diborsyong ito ay mabilis na maayos kung saan si Mrs. Morales ay tatanggap ng simpleng alimony na 1,500 piso buwan-buwan sa loob ng 2 taon. Ito ay higit pa sa mapagbigay kung isa sa alang-alang na hindi siya gumawa ng anumang direktang pamumuhunan sa edukasyon o pag-unlad ng karera ni Dr. Reyes. Walang direktang pamumuhunan sa pananalapi. Kinagat ko ang loob ng aking pisngi upang hindi umiyak. Paano sila naglakas loob? Paano sila naglakas loob? Napatingin ako kay Danilo. Tumango siya kasabay ng mga salita ng kanyang abogado na may parehong malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Ito ang lalaking minsang yumakap sa akin nang umuwi ako ng Duanever ng madaling araw, pagod na halos hindi na makatayo. Ang lalaking minsang humalik sa aking magaspang na kamay at nangakong balang araw ay aalagaan niya ako tulad ng pag-aalaga ko sa kanya. Higit pa riyan, sabi ng abogado habang naglalabas ng ilang papel. Si Dr. Reyes ay mapagbigay na pinahihintulutan si Mrs. Morales na panatilihin ang kanyang personal na mga gamit at ang kanyang sasakyan, isang 2015 Honda Civic. Wala siyang hinihingi mula sa kanya dahil wala siyang anumang may halaga na maiaalok. Nais lamang niyang magpatuloy sa kanyang buhay. Walang anumang may halaga na maiaalok. May isang bagay sa loob ko ang nabasag nang marinig ko ang mga salitang iyon. 6 na taon. 6 na taon ng aking buhay, aking kabataan, aking mga pangarap. Walang anumang may halaga. Napatingin ako kay Marites. Nakatitig siya sa abogado ni Danilo na may ekspresyon na nakakatakot kung hindi ko lang siya kilala ng mabuti. Galit siya, talagang galit. Nang sa wakas ay umupo ang abogado ni Danilo, mukhang nasiyahan sa sarili niya, tumayo si Marites.
Mahal na hukom, sabi niya, ang kanyang tinig ay matatag at malakas. Kung maaari kong isumite ang ebidensya na direktang sumasalungat sa lahat ng narinig natin, Hukom Santos ay tumango, mangyaring magpatuloy. Lumingon si Marites sa akin at binigyan ako ng maliit na tango. Ito na, ang sandaling pinaghandaan namin. Nanginginig ang aking mga kamay habang yumuyukod ako sa bag sa aking paanan. Ang sobreng Manila ay mukhang mabigat, na parang naglalaman ito ng bigat ng 6 na taon. Tumayo ako, ang aking mga binti ay tila mahina at naglakad patungo sa bench ng hukom. Ang bulwagan ng korte ay ganap na tahimik maliban sa tunog ng aking mga hakbang. Nararamdaman ko ang mga mata ni Danilo sa akin, marahil iniisip kung ano ang ginagawa ko. Nararamdaman ko ang lahat na nanonood. Nang marating ko si Hukom Santos, inabot ko ang sobre. Kinuha niya ito na may propesyonal na tango at bumalik ako sa aking upuan. Ang aking puso ay kumakabog ng husto na. Sa tingin ko ay maririnig ito ng lahat. Binuksan ni Hukom Santos ang sobre at inilabas ang mga dokumento sa loob. Mayroong ilang pahina at pinanood ko habang ang kanyang mga mata ay gumagalaw sa mga ito, nagbabasa. Sa una, ang kanyang ekspresyon ay neutral, propesyonal. Pagkatapos ay may nagbago. Tumataas ang kanyang kilay. Binuksan niya ang susunod na pahina at bahagyang lumaki ang kanyang mga mata. Napatingin siya kay Danilo pagkatapos ay bumalik sa mga papeles. Nagbasa pa siya at bigla ang kanyang mga labi ay nagsara na parang sinusubukan niyang hindi matawa. Binuksan niya ang huling pahina, binasa ito ng buo at pagkatapos ay may nangyaring kamangha-mangha. Nagsimulang tumawa si Hukom Santos. Hindi isang magalang na halakhak, hindi isang tahimik na tawa. Talagang tumawa siya ng malakas, isang tunay na tawa na umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan ng korte. Dinukot niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig, sinusubukang kontrolin ang sarili, ngunit ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Napatingin siya muli kay Danilo, at yun ang nagparami pa sa kanyang tawa. Hindi ko pa nakikita ang ganito. Niyang iba, halata naman. Ang kumpiyansang ekspresyon ni Danilo ay nawasak. Sumandal siya, naguguluhan. Ang kanyang abogado ay mukhang nagulat, lumingon upang bumulong ng madalian kay Danilo. Sa gallery sa likuran namin, nakita ko si Veronica Ashford, ang kasintahan ni Danilo, na hindi mapakali sa kanyang upuan. Ang kanyang perpektong makeup na mukha ay nagpapakita ng pagkalito at pag-aalala. Pinunasan ni Hukom Santos ang luha sa kanyang mga mata, patuloy na nakangiti ng malapad. Direkta siyang tumingin kay Danilo, at ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkalibang patungo sa isang bagay na mas matigas, mas malamig. G. Reyes, sabi niya, at ang kanyang tinig ay may talim na ngayon. Sa loob ng 20 taon na pagdinig sa family court, hindi ko pa kailanman, at nais kong sabihin, hindi kailanman nakakita ng ganito kalinaw na kaso ng sinadyang maling representasyon. Tumigil siya, tumingin sa mga papeles muli, pagkatapos ay bumalik sa kanya. Well, pag-uusapan natin ang mga detalye sa madaling panahon. Ngunit dapat kong sabihin, ang iyong katapangan ay tunay na kahanga-hanga. Namutla si Danilo. Ang kanyang abogado ay desperadong bumubulong sa kanya. Nakikita ko si Danilo na umuuga, mukhang naguguluhan at galit. Hindi niya alam kung ano ang nasa sobre. Hindi niya alam kung anong ebidensya ang ginugol ng Marites at ako ng mga linggo upang kolektahin. Ngunit alam ko. At habang nakaupo doon pinapanood ang kanyang kumpiyansa na natutunaw, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Naramdaman kong makapangyarihan ako. Inilapag ni Hukom Santos ang mga papeles, pinagpatong ang kanyang mga kamay at tumingin sa paligid ng bulwagan ng korte. Sa tingin ko kailangan nating balikan ang ilang mga katotohanan tungkol sa kasal na ito. Hindi ba, Mrs. Morales? Balikan natin ang simula. Sabihin mo sa akin kung paano kayo nagkakilala ni Dr. Reyes at kung ano ang nangyari sa loob ng 6 na taon na iyon habang siya ay nag-aaral ng medisina. Tumayo si Marites sa tabi ko. Mahal na hukom, kung maaari, nais kong gabayan ng korte ang timeline simula 8 taon na ang nakakaraan. Sige na, sabi ni Hukom Santos. At mayroon pa rin siyang bahagyang ngiti sa kanyang mukha na parang may alam siyang kahangahangang mangyayari. At doon kami bumalik. Bumalik sa simula. Bumalik sa noong sina Danilo
at ako ay magkaibang tao. Bumalik sa noong kami ay bata at umiibig at mahirap. Nakatira sa maliit na apartment na iyon na may mga pangarap na mas malaki kaysa sa aming bank account. 8 taon na ang nakakaraan, sina Danilo at ako ay nakatira sa isang apartment na may isang silid-tulugan na napakaliit na maaari mong hawakan ang parehong dingding kung iaabot mo ang iyong mga braso sa pasilyo. Ang pintura ay natutuklap sa banyo. Ang kusina ay may eksaktong 4 na cabinet. At ang bintana ng silid-tulugan ay may bitak na tinakpan namin ng duct tape bawat taglamig. Ngunit noon, ito ay parang isang palasyo dahil magkasama kami at umiibig at naniniwala sa hinaharap. Si Danilo ay 22, ako ay 20, at kami ay kasal pa lamang sa munisipyo kasama sina Marites at ang pinsan ni Danilo bilang mga saksi. Hindi namin kayang magkaroon ng totoong kasal. Hindi namin kayang magkaroon ng marami sa anumang bagay. Si Danilo ay kasalukuyang nakapasok sa medical school, ang kanyang pangarap mula pagkabata. Ngunit ang medical school ay mahal, napakamahal, mas mahal kaysa sa alinman sa amin na nakita. Ako ay nasa 2 taon ng kolehiyo na nag-aaral ng komunikasyon. Mahal ko ang aking mga klase. Gusto kong matuto. Ngunit isang gabi, mga 2 buwan pagkatapos magsimula si Danilo sa medical school, umupo kami sa aming maliit na mesa sa kusina na nakalatag ang mga bayarin sa aming harapan. At pareho naming alam na may kailangang magbago. Grace, sabi ni Danilo, hinahaplos ang kanyang buhok tulad ng palagi niyang ginagawa kapag stressed. Hindi ko alam kung paano natin ito gagawin. Ang matrikula ay dapat bayaran sa loob ng 3 linggo. At kahit na sa aking mga student loan, kulang tayo at kailangan pa nating bayaran ang upa, kuryente, pagkain. Tiningnan ko ang mga numero. Tinitingnan ko sila sa loob ng ilang oras. Ang part-time na trabaho ni Danilo sa campus library ay halos hindi nagbabayad. Ang part-time ko sa supermarket ay hindi rin gaanong mas mabuti. Ang kanyang mga student loan ay sapat para sa matrikula, ngunit halos hindi naabot ang mga gastusin sa pamumuhay. Nalulunod kami at hindi pa kami nakarating sa malalim na tubig. Paano kung mag-leave ako ng 1 taon sa pag-aaral? Sabi ko ng mahina. Napatingin si Danilo sa akin. Ang kanyang mga mata ay pagod. Ano? 1 taon lang? Baka 2? Maaari akong magtrabaho ng full-time. Baka makakuha ng pangalawang trabaho. Kapag natapos mo ang medical school at nagsimula ang iyong residency, maaari kang bumalik. Grace, hindi. Hindi ko maaaring hilingin sa iyo na gawin iyan. Hindi mo hinihingi. Nag-aalok ako. Lumapit ako sa mesa at hinawakan ang kanyang kamay. Danilo, ang pagiging doktor ay iyong pangarap. Ito ang gusto mo mula noong ikaw ay 8 taong gulang. Komunikasyon. Gusto ko ito, ngunit maaari ko itong pag-aralan anumang oras. Hindi mo maaaring ipagpaliban ang medical school. Kung umalis ka ngayon, baka hindi ka na bumalik. Nagdamag kaming nag-usap tungkol dito. Nagprotesta si Danilo. Sabi niya, hindi ito patas. Sabi niya, makakahanap siya ng ibang paraan. Ngunit pareho naming alam na walang ibang paraan. Nang sumunod na linggo, nag-withdraw ako sa kolehiyo. Nang sumunod na linggo, kumuha ako ng full-time na trabaho bilang cashier sa Save Mart at kumuha ako ng mga shift sa weekend na naghahain sa isang diner na tinatawag na Mel S. Ang mga unang buwan ay hindi naman masama, sa totoo lang. Pagod ako, sigurado, ngunit bata at malakas ako at si Danilo ay lubos na nagpapasalamat. Uuwi siya mula sa klase at makikita akong pagod sa sofa at ipapasahin niya ang aking mga paa at sasabihin sa akin na ako ay kahanga-hanga. Tutulong siya sa paglalaba, magluluto ng hapunan tuwing weekend, at hahalikan ako bago matulog ng may pagmamahal na alam kong, lubos kong alam na kami ay nagtatayo ng isang magandang bagay ng magkasama. Ilang taon na lang, bulong niya. Pagkatapos aalagaan kita, bibigyan kita ng lahat, Grace. Pangako ko. Lubos akong naniwala sa kanya. Ngunit ang medical school ay hindi 2 taon. Ito ay 4 na taon ng patuloy na pag-aaral, pagkatapos ay residency pagkatapos noon. Sa 2 taon ni Danilo, ang 2 kong trabaho ay hindi na sapat. Ang kanyang mga textbook lamang ay nagkakahalaga ng daan-daang piso.
Kailangan niya ng espesyal na kagamitan, isang laptop na kayang humawak ng medical imaging software, propesyonal na damit para sa kanyang mga clinical rotation. Kumuha ako ng pangatlong trabaho na paglilinis ng mga opisina sa gabi mula 8 hanggang gabi, 4 na araw sa isang linggo. Ang aking schedule ay naging brutal. Gumising ng fine-tune ng umaga, maghanda, magtrabaho sa counter ng cashier mula 7 hanggang 2. Umuwi, matulog ng 1 oras kung swerte ako, pagkatapos ay maglinis ng mga opisina mula 8 hanggang 8. 3 gabi sa isang linggo, pupunta ako diretso mula sa paglilinis, patungo sa dinner, maghahain hanggang 2 ng madaling araw. Uuwi ako, maliligo, matutulog ng 3 oras, at uulitin muli. Ang aking katawan ay nagsimulang magpakita ng strain. Ang aking mga kamay ay naging magaspang at calloused mula sa mga kemikal sa paglilinis at pagbubuhat ng mabibigat na tray. Nagnipis ako dahil masyado akong pagod para kumain ng maayos. Kukuha ako ng anumang mabilis. Mga crackers, murang ramen, minsan kape lang. Ang mga dark circles sa ilalim ng aking mga mata ay naging permanente. Ang aking mga kaibigan sa kolehiyo ay tumigil sa pagtawag dahil wala akong oras na makita sila. Ngunit si Danilo ay gumagawa ng napakahusay. Siya ay nasa tuktok ng kanyang klase, nakakagulat sa kanyang mga propesor, nakakakuha ng mahusay na mga marka sa kanyang mga clinical rotation. At mahal pa rin niya ako, o sa tingin ko ay mahal niya. Sinabi pa rin niyang salamat kapag binibigyan ko siya ng pera para sa kanyang mga textbook. Niyayakap pa rin niya ako sa gabi kapag pareho kaming nakarating sa kama. Ang mga bitak ay nagsimulang lumitaw sa kanyang 3 taon. Si Danilo ay natanggap sa isang prestihiyosong residency program. At bigla, napapaligiran siya ng iba't ibang tao, mayayamang tao. Ang kanyang mga kaklase ay nagmula sa mga pamilyang may pera, mga pamilyang kayang bayaran ang medical school nang hindi kumukurap. Ang kanilang mga asawa at kasintahan ay nagsusuot ng magagandang damit, nagpapagupit sa mga salon, nag-uusap tungkol sa mga art gallery at wine tasting. Isang gabi, umuwi si Danilo mula sa isang study group at tiningnan ako. Talagang tiningnan ako sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Nakasuot ako ng uniforme ng Save Mart. Ang aking buhok ay nakapusod sa isang magulo na ponytail, kumakain ng cereal para sa hapunan dahil pagod na akong magluto. "Grace," sabi niya ng dahan-dahan, "bakit hindi ka na nagbibihis?" Tiningnan ko ang sarili ko, naguguluhan. Kakagaling ko lang sa 8 oras na shift. Kailangan kong pumunta sa building ng opisina sa 1 oras para maglinis. Alam ko, ngunit hindi mo ba gustong magmukhang maganda minsan? Para sa iyong sarili? Naramdaman ko ang lamig sa aking sikmura. "Danilo, halos wala akong oras matulog. Kailan ako magbibihis at para saan? Para maglinis ng mga inidoro." Hindi na siya nagsalita pa ng gabing iyon, ngunit nanatili ang komento. Nagsimula akong mapansin ang iba pang maliliit na bagay. Ang paraan ng bahagya niyang pagtalikod kapag sinusubukan kong halikan siya paalam sa umaga, na parang nahihiya siya sa Save Mart vest ko. Ang paraan ng pagtigil niya sa pag-imbita sa akin sa mga kaganapan sa medical school. Ang paraan ng kanyang pagmumungkahi na baka mas maganda kung mas inalagaan ko ang aking sarili. Sa kanyang ika-4 na taon, lumala ang mga komento. Nagsimula siyang ikumpara ako sa iba nang hindi niya namamalayan. Ang kasintahan ni Jeremy ay nagsimula ng sarili niyang kumpanya sa konsultasyon. Siya ay talagang kahanga-hanga. O nakita mo ba ang isinuot ng asawa ni Dr. Sanders sa preview ng graduation? Iyon ang uri ng elegansya na talagang kapansin-pansin. Tumitig ako sa kanya. X na taon ng 3 trabaho. X na taon ng 4 na oras na tulog. X na taon ng pagsasakripisyo ng lahat. At tinatanong niya kung kailangan ko pa bang magtrabaho. "Oo," sabi ko. Pinapanatili ang aking tinig na matatag. "Hanggang sa lumabas ang unang sweldo mo at alam nating matatag na tayo." "Oo, kailangan kong magtrabaho." Bumuntong hininga siya na parang nagiging mahirap ako. "Sige na. Malamang na mahuli na ako pauwi." Nagimbita si Veronica ng marami sa amin sa isang pagdiriwang. "Nagimbita si Veronica sa iyo." "Kami? Isang grupo sa amin? Networking? Grace,
Mahalaga ito para sa aking karera. Umuwi akong mag-isa at isinuot ang aking diner uniform. Nang gabing iyon, naghain ako ng kape at burger sa mga taong nagbigay ng mahinang tip. At naisip ko si Danilo sa isang mamahaling restaurant kasama si Veronica Ashford na nagsasalita tungkol sa mga bagay na hindi ko maintindihan. 3 linggo pagkatapos, natanggap ni Danilo ang trabaho sa Metropolitan Elite Hospital. Ang kanyang panimulang sweldo ay 200,000 piso kada taon. Nang sabihin niya sa akin, umiyak ako sa ginhawa. Sa wakas, maaari akong mag-resign sa hindi bababa sa isang trabaho, marahil 2. Baka maaari akong bumalik sa pag-aaral at tapusin ang aking degree. Ngunit si Danilo ay may ibang plano. Isang gabi, umuwi siya na may mga brochure para sa mga luxury apartment. Kailangan nating lumipat, sabi niya. Ibinabagsak ang mga ito sa aming gasgas na mesa sa kusina. Ang lugar na ito ay hindi angkop para sa isang tao sa aking posisyon. Lahat ng aking mga kasamahan ay nakatira sa River District. Doon tayo dapat. Tiningnan ko ang mga brochure. Ang upa sa pinakamurang apartment ay 4,000 piso kada buwan, higit pa sa kinikita ko sa loob ng 3 buwan mula sa lahat ng aking mga trabaho na pinagsama. Danilo, napakamahal niyan. Baka makahanap tayo ng magandang lugar ngunit mas abot kaya. Pagkatapos ay maaari akong mag-resign at bumalik sa pag-aaral. Tiningnan niya ako na parang nagmungkahi ako ng isang bagay na katawa-tawa. Grace, ang imahe ay mahalaga sa aking larangan. Kung saan tayo nakatira, kung ano ang ating minamaneho, kung paano natin ipinapakita ang ating sarili, lahat ay mahalaga. Bukod pa riyan, maganda para sa iyo na magpatuloy sa pagtatrabaho. Ang kalayaan ay mahalaga. Kalayaan, iyon ang tawag niya. Ngayon, lumipat kami sa isang luxury apartment sa River District. Bumili si Danilo ng BMW at mamahaling suit. Sumali siya sa isang gym na nagkakahalaga ng 300 piso kada buwan. Nagpagupit siya sa isang salon na naniningil ng mas mahal kaysa sa kinikita ko sa isang linggo ng paghahain. At nagpatuloy ako sa aking 2 trabaho. Nag-resign ako sa trabaho sa paglilinis, hindi bababa sa pagbabayad ng aking bahagi para sa aming buhay habang pinapanood si Danilo na nagbabago sa isang taong halos hindi ko na nakilala. Ang mga komento ay naging tuloy-tuloy. Grace, bakit hindi mo ayusin ang iyong buhok? Grace, ang damit na iyan ay talagang luma na. Grace, baka dapat mong basahin ang balita ng mas madalas. Hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa mundo. Grace, hindi kita maaaring dalhin sa hospital fundraiser. Hindi ka magiging kasya. Bawat kritisismo ay parang kutsilyo. Ako pa rin ang babaeng nagpagod sa sarili niya para sa kanya. Ang parehong babae na isinakripisyo ang kanyang edukasyon, ang kanyang kabataan, ang kanyang mga pangarap. Ngunit ngayon ay hindi na ako sapat. Masyado akong simple, masyadong plain, masyadong hindi sopistikado. Ang pangalan ni Veronica ay patuloy na nababanggit. Si Veronica ang nag-organisa ng charity auction. May sinabi si Veronica na pinaka-nakakatawa sa tanghalian. Si Veronica Summers sa Hamptons. Nauunawaan ni Veronica ang propesyonal na mundo. Sinubukan kong banggitin ito minsan. Danilo, madalas mong binabanggit si Veronica. Nagdilim ang kanyang mukha. Siya ay isang kasamahan, Grace. Isang propesyonal na koneksyon. Ito mismo ang pinag-uusapan ko. Ikaw ay insecure at paranoid. Hindi mo naiintindihan kung paano gumagana ang propesyonal na mundo. Ito ang dahilan kung bakit hindi kita maaaring dalhin sa mga kaganapan. Masyado kang maliit ang pag-iisip. Maliit ang pag-iisip. Pagkatapos ng lahat ng aking isinakripisyo, ako ay maliit ang pag-iisip sa pagpansin sa obsesyon ng aking asawa sa ibang babae. Ang aming ika-8 anibersaryo ng kasal ay nahulog sa isang Martes noong Oktubre. Nagplano ako sa loob ng ilang linggo, nag-iipon ng bawat dolyar mula sa aking mga tip. Gusto ko ng isang perpektong gabi, isang gabi kung saan maaari nating maalala kung sino tayo bago ang medical school at mga luxury apartment at si Veronica Ashford. Maaga akong umalis sa aking cashier shift na wala ng kalahating araw na bayad upang makapaghanda ako. Bumili ako ng mga sangkap para sa paboritong pagkain ni Danilo,
manok parmesan, ang parehong ulam na dati kong ginagawa sa aming maliit na apartment noong masaya tayo. Nakahanap ako ng mga kandila sa dollar store at inilagay ang mga ito sa aming dining table. Isinuot ko ang navy dress mula sa kanyang graduation, ang pinakamagandang bagay na pagmamay-ari ko, at gumugol ako ng 1 oras sa aking buhok at makeup. Ang mesa ay mukhang maganda, simple ngunit maganda. Bumili pa ako ng maliit na cake mula sa bakery, tsokolate, ang paborito niya. Patuloy kong tinitingnan ang aking telepono. Ang shift ni Danilo sa ospital ay natapos ng 6 p.m. Ito ay 6 to 30, pagkatapos ay 7, pagkatapos ay 7 to 30. Sa 80 Sodago, nag-text ako sa kanya, "Malapit ka na bang umuwi? Gumawa ako ng hapunan." Sa 8:30, sumagot siya, "Naiipit sa ospital, emergency consultation." Dumaloy ang aking puso, ngunit naiintindihan ko. Siya ay isang siruhano. Nangyayari ang mga emergency. Tinakpan ko ang pagkain ng foil at pinanatiling nakabukas ang mga kandila. Sa 9:45, bumukas ang pinto ng apartment. Pumasok si Danilo, ngunit hindi siya nakasuot ng kanyang scrubs o ng kanyang puting coat. Nakasuot siya ng isa sa kanyang mamahaling suit at amoy pabango at iba pa. "Hi," sabi niya, halos hindi tumitingin sa akin habang naglalakad siya sa dining table patungo sa silid tulugan. "Danilo," sabi ko ng mahina, "gumawa ako ng hapunan. Anibersaryo natin." Tumigil siya sa paglalakad at lumingon na parang nakalimutan niyang naroon ako. Ang kanyang mga mata ay lumipat sa mesa, ang mga kandila ay kalahati ng nasusunog, ang mga natatakpang ulam, ang cake na may nakasulat na Happy Anniversary sa asul na icing. "Grace, sinabi ko sa iyo na naiipit ako sa ospital." "Nakasuot ka ng suit," sabi ko, "hindi scrubs." Kumibot ang kanyang panga. "Kailangan kong magpalit pagkatapos ng isang pulong, isang propesyonal na obligasyon. Sa ating anibersaryo, hindi mo ba kayang sabihin sa kanila na may plano ka? May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa hapunan. Grace, mas mahalaga kaysa sa ating anibersaryo, mas mahalaga kaysa sa 8 taon ng kasal." Naramdaman ko ang isang bagay na nabasag sa aking dibdib. "Pakiusap," sabi ko, ang aking tinig ay halos isang bulong. "Umupo ka lang sa tabi ko ng ilang minuto. Mainit pa ang pagkain. Maari tayong—" "Hindi ako gutom," putol niya. "Nakakain na ako sa pulong." Naglakad siya papunta sa silid tulugan. Nakatayo ako roon sa aking dollar store dress, tinitingnan ang mesa. Naghanda ako na may napakaraming pag-asa. Ang mga kandila ay kumikislap. Ang pagkain ay lumalamig. Ang aking mga mata ay nagliliyab sa luha. Tumanggi akong hayaang tumulo. Sinundan ko siya sa silid tulugan. Nagpapalit siya ng kaswal na damit, ang kanyang likod ay nakaharap sa akin. "Danilo, kailangan nating mag-usap." "Hindi ngayon, Grace. Pagod na ako." "Hindi tayo nag-uusap kailanman. Palagi kang nasa ospital o kasama ang mga kasamahan mo." O ano?" Lumingon siya, ang kanyang tinig ay matalas. "Sabihin mo, iniisip mo ba na may mali akong ginagawa? Iniisip ko na nakakalimutan mo tayo, ang ating kasal, ang lahat ng ating pinagdaanan ng magkasama." Tumawa siya, ngunit hindi iyon isang mabait na tunog. "Lahat ng ating pinagdaanan, Grace, ako ang nag-aral ng medisina. Ako ang nag-aral sa loob ng maraming taon na nagtatrabaho ng 16 oras na shift na talagang bumubuo ng karera. Ano ang nagawa mo? Nag-punch ka ng orasan, naghain ka ng kape. Hindi iyan sakripisyo. Iyan ay pagkakaroon lamang ng trabaho." Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang pisikal na mga suntok. Gumawa ako ng 3 trabaho para makapag-aral ka. Isinuko ko ang aking edukasyon. Isinuko ko ang lahat. Walang humiling sa iyo na gawin niyan. Ang kanyang tinig ay malakas na ngayon, galit. "Iyon ang iyong pinili, Grace, ang iyong desisyon. Hindi ko kailanman pinilit na mag-drop out ka sa paaralan. Ginawa mo ang iyong sarili na isang martir at ngayon gusto mo akong magpasalamat magpakailanman. Hindi ganyan ang buhay. Hindi ako makahinga, hindi makapag-isip. Ang taong ito, ang estranghero sa mamahaling damit na nakatayo sa aming silid tulugan, ay hindi maaaring ang parehong tao na minsang yumakap sa akin at nangako ng walang hanggan." "Danilo," bulong ko,
Ano ang nangyari sa'yo? Umupo siya sa gilid ng kama, hinahaplos ang kanyang buhok. Nang tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay malamig, malayo. Nagmatuto ako, Grace. Nag-evolve ako. Hindi na ako ang takot na bata sa isang masikip na apartment. Ako ay isang surgeon sa isa sa mga pinakamahusay na ospital sa bansa. Mayroon akong mga kasamahan na gumagalang sa akin, mga oportunidad na nagbubukas, isang hinaharap na talagang patungo sa isang lugar. At ikaw? Tumigil siya, tiningnan ako sa aking simpleng damit na may simpleng buhok at pagod na mukha. Ikaw pa rin ang parehong babae mula 8 taon na ang nakakaraan. Hindi ka pa lumalaki, hindi ka pa nagbabago. Nagtatrabaho ka pa rin sa Save Mart, naghahain pa rin ng kape, nabubuhay pa rin na parang mahirap tayo kapag hindi na. Ginagawa ko ang mga trabahong iyon upang matulungan tayong makatipid ng pera, upang makapag-ambag. Hindi ko kailangan ng iyong kontribusyon. Tumayo siya, ang kanyang tinig ay muling tumataas. Hindi ko kailangan ang iyong mga damit mula sa discount store o ang iyong mga lutong bahay o ang iyong patuloy na pagod na mukha na nagpapaalala sa akin kung saan ako nanggaling. Alam mo ba ang sinabi ni Veronica sa akin noong nakaraang linggo? Sinabi niya na parang mabigat ako, na parang may mabigat akong dala. At tama siya. May mabigat akong dala sa kasal na ito. Ikaw, Veronica, palagi, Veronica. Nakatulog ka ba sa kanya? Tinanong ko, ang tanong ay lumabas sa aking mga labi bago ko ito napigilan. Mahalaga ba iyon? Sagot niya. Magbabago ba ito ng anumang bagay? Grace, tingnan mo ang iyong sarili. Tingnan mo ang iyong mga kamay, ang iyong mga damit, ang iyong buong buhay. Ikaw ay nananatili sa nakaraan habang ako ay umuusad patungo sa hinaharap. Nauunawaan ni Veronica ang ambisyon. Nauunawaan niya ang tagumpay. Siya ay nabibilang sa mundo ko. At ikaw? Dahan-dahang umiling siya. Hindi. Nakatayo ako roon na parang frozen habang siya ay naglalakad papunta sa aparador at kumuha ng isang maleta. Ano ang ginagawa mo? Tanong ko, kahit alam ko na. Pinag-iisipan ko ito sa loob ng maraming buwan. Sabi niya, nagsisimulang mag-empake ng mga damit. Hindi na tayo magkatugma. Gusto natin ng iba't ibang mga bagay. Magkaiba na tayo ngayon. Dahil hindi ako mayaman. Dahil hindi ako sapat na sopistikado para sa iyong mga bagong kaibigan. Tumigil siya sa pag-empake at direkta akong tiningnan. Dahil ang iyong pagiging simple ay nakakairita sa akin, Grace. Ang paraan ng iyong pag-iisip, ang paraan ng iyong pananamit, ang paraan ng iyong pamumuhay, lahat ay napakaliit at limitado at mas mababa kaysa sa nararapat sa akin ngayon. Hindi ka karapat-dapat sa buhay na itinayo ko. Hindi karapat-dapat. Pagkatapos ng 6 na taon ng sakripisyo, pagkatapos ibigay ang lahat, pagkatapos mahalin siya ng buong puso ko, hindi ako karapat-dapat. Gusto ko ng diborsyo, sabi niya habang isinasara ang maleta. Makikipag-ugnayan sa iyo ang aking abogado sa mga detalye. Maaari kang manatili dito ng 1 buwan pa habang hinahanap mo kung saan pupunta. Pagkatapos nito, ibebenta ko ang lugar. Naglakad siya patungo sa pinto, pagkatapos ay huminto. Para sa anumang halaga, Grace, pinahahalagahan ko ang ginawa mo noon. Ngunit iyon ay matagal na at ang pasasalamat ay hindi bumubuo ng hinaharap. Pasensya na hindi mo iyon nakikita. Pagkatapos ay umalis siya. Tumayo ako mag-isa sa aming silid-tulugan, naririnig ang pagsara ng pinto sa harap, naririnig ang paglayo ng kanyang mga yapak sa pasilyo. Ang mga kandila sa dining room ay naubos na. Ang hapunan sa anibersaryo ay nanatiling hindi nagalaw. At 8 taon ng aking buhay ang lumabas sa pinto, dala ang aking puso. Ang mga araw matapos umalis si Danilo ay naglaho na parang mga watercolor sa ulan. Nagtrabaho ako, umuwi, nakatitig sa mga dingding. Hindi ako umiyak sa simula. Sa tingin ko ay masyado akong nagulat, masyadong walang laman. Parang may isang taong pumasok sa aking dibdib at kumuha ng lahat ng nagpapatao sa akin na iwan lamang ang isang guwang na shell na alam kung paano mag-scan ng mga grocery at magbuhos ng kape. Ipinadala ng abogado ni Danilo ang mga papeles 2 linggo pagkatapos. Umupo ako sa sofa, ang aming sofa na tinulungan kong bayaran, at binasa ang mga termino. Wala akong natanggap.
Isang maliit na settlement na 15,000 peso dahil sa kabutihang loob. Walang pagangkin sa apartment, walang pagangkin sa kanyang mga retirement account o pamumuhunan. Walang pagangkin sa anumang itinayo namin ng magkasama dahil ayon sa mga legal na salita, sa pahina, wala akong itinayo. Nandyan lang ako. Ang sulat ng abogado ay gumamit ng mga parirala tulad ng walang malaking kontribusyon sa pananalapi at kakulangan ng propesyonal na pag-unlad sa panahon ng kasal at pantay na pamamahagi batay sa mga individual na pag-aari. Bawat parirala ay isang kutsilyo. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin ng banyo malamig. Ako ay 28 taong gulang, ngunit mukhang mas matanda. Ang aking mga kamay ay permanenteng magaspang, ang balat ay tuyo at may bitak, kahit gaano karaming lotion ang ginamit ko. Ang aking mga balikat ay nakabaluktot pasulong mula sa pagod. Nawala ang liwanag sa aking mga mata. Ibinigay ko ang mga pinakamagandang taon ng aking buhay sa isang lalaking itinapon ako na parang basura. Sa unang pagkakataon mula nang umalis si Danilo, tuluyan akong nasira. Dumulas ako sa sahig ng banyo at humagulgol. Malalim, pangit, masakit na paghagulgol na nagmumula sa isang madilim na lugar sa loob ko. Umiyak ako para sa babaeng naniniwala sa pag-ibig. Umiyak ako para sa mga sakripisyo na walang kabuluhan. Umiyak ako para sa 6 na taon ng aking buhay na hindi ko na mababawi. Sinubukan ko. Diyos ko, sinubukan ko talaga. Bumili ako ng murang makeup mula sa drugstore at nanood ng mga tutorial sa YouTube ng 3 move ng madaling araw. Sinusubukang matutunan kung paano magmukhang elegante. Nagtipid ako ng mga tips sa loob ng 2 buwan upang makabili ng isang magandang damit. Hiniram ko ang mga libro sa library tungkol sa mga kasalukuyang kaganapan upang makapagkaroon ako ng matalinong pag-uusap kapag paminsan-minsan ay pinayagan akong dumalo sa mga pagtitipon niya. Ngunit gumawa pa rin ako ng 3 trabaho. Pagod pa rin ako at walang dami ng murang makeup ang makakapagkubli ng pagod na nakabaon sa aking mga buto, sa aking mga mata. Ang pinakamasama pa, tumigil si Danilo sa pagpansin sa aking mga sakripisyo. Tumigil siya sa pagsasabi ng salamat kapag binigyan ko siya ng pera. Tumigil siya sa pagtulong sa paligid ng apartment. Ang kanyang pag-aaral ay masyadong mahalaga, sabi niya. Nagsimula siyang matulog sa spare room dahil nakakaistorbo sa kanya ang aking alarm ng 5:00 a.m. shift. Ang lalaking minsang nagmamasahe ng aking pagod na paa ay halos hindi na tumitingin sa mga ito. Dumating ang graduation ni Danilo noong isang maaraw na Sabado ng Mayo. Umupo ako sa auditorium kasama ang daan-daang iba pa, nanonood habang ang mga medical student ay naglalakad sa entablado sa kanilang mga cap at gown upang matanggap ang kanilang mga diploma. Nang tawagin ang pangalan ni Danilo, Dr. Danilo Reyes, tumayo ako at sumigaw ng mas malakas kaysa kaninuman sa silid na yon. Tumulo ang mga luha sa aking mukha. X na taon. X na taon ng pagpapagod sa sarili ay humantong sa sandaling ito. Pagkatapos ng seremonya, mayroong isang reception sa courtyard. Gumastos ako ng 2 linggo ng mga tips sa isang simpleng navy blue na damit at isang pares ng mababang takong mula sa isang discount store. Maingat kong ginawa ang aking buhok at makeup kaninang umaga gamit ang mga tutorial na aking nasaksihan. Gusto kong magmukhang maganda para kay Danilo. Gusto kong ipagmalaki niya ako tulad ng pagmamalaki ko sa kanya. Nakita ko si Danilo na napapaligiran ng kanyang mga kaklase at kanilang mga pamilya. Lahat ay tumatawa, kumukuha ng litrato, nagdiriwang. Lumapit ako at marahang hinawakan ang kanyang braso. "Congratulations, Dr. Reyes," sabi ko, ngumungiti sa kanya. Lumingon siya at sa isang iglap lamang, halos hindi isang sandali, nakakita ako ng isang bagay sa kanyang mga mata. Hindi kasiyahan o pag-ibig, isang bagay pa. Isang bagay na halos mukhang kahihiyan. "Grace." "Hi," sabi niya. Ang kanyang tinig ay patag. Hindi niya ako niyakap, hindi niya ako hinalikan, bumalik lang siya sa kanyang pag-uusap. Lahat, ito ang aking asawa, si Grace. Isang matangkad, eleganteng babae na nakasuot ng cream-colored suit ang nagbigay ng kamay sa akin. Ang kanyang mga kuko ay perpektong manicured, pininturahan ng malambot na pink. "Veronica Ashford," sabi niya, ang kanyang ngiti ay maliwanag at malamig.
Ako ay nagtatrabaho sa Hospital Administration sa Metropolitan Elite. Matagal na naming sinusubukang kunin si Danilo. Oh, sabi ko nakikipagkamay. Ang aking mga kuko ay walang kulay at maikli. Ang balat sa paligid nila ay magaspang mula sa mga kemikal sa paglilinis. Iyan ay kahanga-hanga. Si Danilo ay lubos na mahusay. Patuloy ni Veronica. Hindi talaga tumitingin sa akin, kundi kay Danilo. Kailangan namin ng mga mahuhusay na surgeon na tulad niya. Ang sweldo na inaalok namin ay lubos na mapagkumpetensya. Isa pang kaklase, isang lalaking nagngangalang Thomas, ay sumali sa pag-uusap kasama ang kanyang asawa, isang babae na nakasuot ng designer dress na narinig ko kanina na nagsasalita tungkol sa kanilang kamakailang biyahe sa Paris. Reyes, buo na ang buhay mo, pare. Elite salary kasama ang reputasyon, hindi ka mapipigilan. Ngumiti ang asawa ni Thomas sa akin, isang ngiti na hindi naman talaga umabot sa kanyang mga mata. At tiyak na gumaan ang pakiramdam mo, Grace. Sinabi ni Danilo sa amin na nagtatrabaho ka habang nag-aaral siya. Retail, hindi ba? Siguradong pagod ka na. Ang paraan ng pagsabi niya ng retail ay parang may kasamang dumi. Gumawa ako ng iba't ibang trabaho, sabi ko ng mahina. Kahit ano ang kailangan. Napakagaling naman, sabi niya, at bumalik sa pakikipag-usap kay Veronica tungkol sa ilang restaurant na hindi ko pa narinig. Nakatayo ako roon ng isa pang 20 minuto, hindi nakikita sa aking discount dress, habang si Danilo ay nakikipag-usap at tumatawa sa mga tao na nabibilang sa mundong hindi ko mapasukan. Sa wakas, hinawakan ko muli ang kanyang braso. Danilo, uuwi na ako? May shift ako sa diner ngayong gabi? Kumunot ang noo niya. Ngayong gabi? Araw ito ng graduation ko? Alam ko, pasensya na. Ngunit hindi ko nakuha ang kapalit at kailangan natin ng pera. Kailangan natin ng pera, inulit niya. Ngunit kakaiba ang tono niya. Grace, kumikita na ako ng 6 na numero. Kailangan mo pa bang magpatuloy sa paghahain? Doon ko natagpuan si Marites 3 oras pagkatapos. Ginamit niya ang kanyang emergency key nang hindi ko sinasagot ang kanyang mga tawag. Tiningnan niya ako sa sahig ng banyo at umupo sa tabi ko, niyakap ako. Sinira ka niya, sabi niya ng mahina. Hindi natin siya hahayaang manalo. Grace, walang mananalo. Marites, tingnan mo ako. Walang degree, walang karera, walang ipon. Tama siya. Wala akong wala. Bumalik si Marites at hinawakan ang aking mga balikat. Pinipilit akong tumingin sa kanya. Mayroon kang katotohanan at ang katotohanan ay makapangyarihan. Sa susunod na Tremor Linggo, nagtrabaho si Marites na parang baliw. Siya ay naging abogado ko ng opisyal, tinanggap ang aking kaso ng hindi naniningil ng kahit isang kusing. Babayaran mo ako balang araw kapag nakabangon ka na, sabi niya. Sa ngayon, may trabaho tayong gagawin. Hiningi niya ang aking mga bank records mula sa nakaraang 6 taon. Bawat isang statement, bawat deposito, bawat withdrawal. Nakuha niya ang aming mga kasunduan sa pag-upa ng apartment, lahat ng 5 mula sa aming iba't ibang mga lugar. Bawat isa ay nilagdaan lamang ng ako dahil ang credit ni Danilo ay napakasama mula sa mga student loan. Sinubaybayan niya ang mga resibo na inipon ko sa mga kahon. Mga textbook, kagamitan sa medikal, mga suplay, lahat ay binili ko. Pagkatapos ay natagpuan niya ang isang bagay na halos nakalimutan ko. Grace, sabi niya isang gabi, nakaupo sa tapat ko sa aking kusina na bukas ang kanyang laptop. Naaalala mo ba ang 3 taon ni Danilo sa medical school nang dumating ang matrikula at hindi dumating ang kanyang student loan sa tamang oras? Tumango ako ng dahan-dahan. Iyon ay isang kakilakilabot na buwan. Si Danilo ay nagpanik, malapit nang mawala ang kanyang pwesto sa programa. Nag-loan ka ng personal loan, sabi ni Marites. 45,000 peso na nakapangalan sa iyo lamang, ibinigay mo ang lahat kay Danilo para sa matrikula at mga gastusin. Mayroon ka pa rin bang papeles? Nagsimulang lumakas ang tibok ng aking puso. Sa tingin ko oo, siguro sa storage closet. Binuksan namin ang mga kahon hanggang sa mahanap namin ito. Isang kasunduan sa personal loan mula sa First National Bank na nakapangalan sa akin. At sa ilalim nito, isa pang dokumento, isang promissory note na pinirmahan ni Danilo.
na kinikilala ang utang at nangakong magbabayad kapag natapos niya ang kanyang residency at nagkaroon ng trabaho. Hawak ni Marites ang papel, nagniningning ang kanyang mga mata. Nakalimutan niya ito, hindi ba? Sa tingin ko, oo. Iyon ay 4 na taon na ang nakakaraan. Kapag nakuha niya ang trabaho sa ospital, hindi niya ito binanggit dahil nakalimutan niya. Ngunit sa legal na paraan, ang dokumentong ito ay ginto. Grace, ito ay nagpapatunay ng direktang pamumuhunan sa pananalapi sa kanyang edukasyon. Nagbabago ito ng lahat. Sa susunod na linggo, itinayo ni Marites ang aming kaso na parang siya ay nagtatayo ng isang gusali, piraso-piraso. Ang mga dokumento ng pautang ang aking mga bank statement na nagpapakita ng 6 na taon ng mga deposito mula sa aking 3 trabaho at mga withdrawal para sa upa, mga utility, mga grocery, mga textbook sa medikal, mga kagamitan, habang si Danilo ay hindi nag-ambag. Ang mga lumang text message kung saan nagpasalamat si Danilo sa akin para sa aking mga sakripisyo at nangakong aalagaan ako balang araw. Pagkatapos ay nagsubwena si Marites ng mga financial records ni Danilo at natagpuan namin ang isang bagay na nagpakulo sa aking sikmura. 3 buwan bago humiling si Danilo ng diborsyo, nailipat niya ang 75,000 peso sa business account ni Veronica Ashford. Ang memo line ay nagsabi, Investment in Ash Pharmaceuticals Startup. Ginamit niya ang pera ng mag-asawa, paliwanag ni Marites. Pera na nakuha sa panahon ng iyong kasal upang mamuhunan sa kumpanya ng iyong kasintahan. Hindi lang iyan infidelity, Grace. Iyan ay financial betrayal, pag-abuso sa mga ari-arian ng mag-asawa. Malaki ang magiging interest ng hukom dito. Ang gabi bago ang pagdinig, hindi ako makatulog. Ipinaliwanag ni Marites ang estratehiya. Hindi lang kami lumalaban sa mga termino ng diborsyo ni Danilo. Kami ay umatake. Ipakikita namin kay Judge Henderson kung sino talaga ang nagtayo ng tagumpay ni Dr. Danilo Reyes. Paano kung hindi ito gumana? Tanong ko kay Marites. Paano kung isipin ng hukom na ako ay naiinis lamang? Ngumiti si Marites. Pagkatiwalaan mo ako, kapag nakakita ang mga hukom ng malinaw na ebidensya, sila ay tumutugon. At si Judge Henderson, kilala siya sa hindi pagpapahintulot sa mga taong nakakalimutan kung saan sila nanggaling. Sa umaga ng pagdinig, isinuot ko ang parehong navy dress na isinuot ko sa graduation ni Danilo. Hindi dahil maganda ito, kundi dahil gusto ko siyang ipaalala. Gusto kong makita niya ang babaeng itinuring niyang nakakabastos, ang babaeng tinawag niyang hindi karapat-dapat na nakatayo para sa kanyang sarili. Binigyan ako ni Marites ng Manila envelope sa hallway ng korte. Sa loob ay lahat. Ang mga dokumento ng pautang, ang promissory note, ang mga bank statement, ang ebidensya ng kanyang paglipat kay Veronica, mga pahayag ng saksi, lahat. Kapag dumating ang tamang panahon, sabi niya, ibigay mo ito kay Judge Henderson. Grace, panatilihing mataas ang iyong ulo. Nanalo ka na kahit hindi mo pa alam. Pumasok kami sa bulwagan ng korte na magkasama at umupo ako sa mesa na nakatupi ang aking mga kamay, sinusubukang huminga. Si Danilo ay nakaupo sa tapat ko, mukhang kumpiyansa at hindi matitinag sa kanyang mamahaling suit. Ang kanyang abogado ay nagsalita tungkol sa aking mga mababang kasanayang trabaho at aking minimal na kontribusyon at kung paano karapat-dapat si Danilo na panatilihin ang lahat ng kanyang kinita. At pagkatapos ay tumango si Marites sa akin. Tumayo ako, naglakad patungo sa bench ni Judge Henderson at ibinigay sa kanya ang sobre na magpapabago sa lahat. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit hindi ako bumagsak. Bumalik ako sa aking upuan at naghintay. Pinanood ko ang mukha ni Judge Henderson na nagbabago habang nagbabasa siya. Pinanood ko ang pagtaas ng kanyang kilay. Pinanood ko ang kanyang mga labi na nagsara. Pinanood ko ang sandaling naintindihan niya ang eksaktong ginawa ni Danilo. At pagkatapos ay pinanood ko siyang tumawa. Ito ang pinakamagandang tunog na narinig ko. Pinanood ko si Judge Henderson na tumawa at sa isang sandali tumigil ang oras. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan ng korte. Isang tunay na taos-pusong tawa na nagpatigil sa lahat. Ang kumpiyansang ekspresyon ni Danilo ay nawasak. Ang kanyang abogado ay sumandal, bumubulong ng desperado. Sa gallery, si Veronica ay umupo
ang kanyang perpektong manicured na mga kamay, humahawak sa kanyang designer purse. Pinunasan ni Judge Henderson ang kanyang mga mata at kumalma, ngunit nakangiti pa rin siya. Nang magsalita siya, ang kanyang tinig ay may talim na hindi pa naroon dati. G. Reyes, sabi niya, direktang tumitingin kay Danilo. Sa loob ng 20 taon na pagdinig sa family court, hindi ko pa nakikita ang ganito kalinaw na kaso ng sinasadyang maling representasyon. Ang abogado mo ay tumayo sa aking bulwagan at sinabing ang iyong asawa ay hindi gumawa ng anumang direktang pamumuhunan sa iyong edukasyon. Gusto mo bang ipaliwanag ito? Inabot niya ang promissory note, ang dokumento na pinirmahan ni Danilo 4 na taon na ang nakakaraan, nangangako na ibabalik ang 45,000 peso na hiniram ko sa kanya. Namutla si Danilo. Iyon ay matagal na, isang personal na bagay sa pagitan ng aking asawa at ko. Isang personal na bagay. Tumataas ang kilay ni Hukom Henderson. Ito ay isang legally binding promissory note, G. Reyes. Kumuha ang iyong asawa ng utang sa ilalim ng kanyang pangalan, na isinasapanganib ang kanyang sariling kredito, ang kanyang sariling pinansyal na hinaharap upang bayaran ang iyong matrikula sa medical school. Pinirmahan mo ang isang dokumento na kumikilala sa utang na ito at nangangako ng pagbabayad. Hindi iyan personal. Iyan ay financial fact. Mabilis na tumayo ang abogado ni Danilo. Mahal na Hukom, kahit na may utang na ito ay hiwalay sa tanong ng mga ari-arian ng mag-asawa. Maupo ka, sabi ni Hukom Henderson, at ang kanyang tinig ay walang puwang para sa argumento. Umupo ang abogado. Patuloy siyang nagbasa mula sa mga dokumento, at sa bawat pahina, mas lalong lumulubog si Danilo sa kanyang upuan. Binasa niya ng malakas ang aking mga bank statement na nagpapakita ng 6 na taon ng mga deposito mula sa aking 3 trabaho at mga withdrawal para sa upa, mga utility, mga grocery, mga textbook sa medikal, mga kagamitan habang si Danilo ay hindi nag-ambag. Binasa niya ang mga lumang text message kung saan nagpasalamat si Danilo sa akin para sa aking mga sakripisyo at nangakong aalagaan ako balang araw. Pagkatapos ay dumating siya sa huling seksyon at ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkalibang patungo sa pagkadismaya. G. Reyes, 3 buwan, bago magsampa ng diborsyo, inilipat mo ang 75,000 peso ng pera ng mag-asawa kay Miss Veronica Ashford para sa kanyang pharmaceutical startup. Tama ba iyon? Napatingin si Danilo pabalik kay Veronica sa gallery. Nakatingin siya diretso sa harap, mahigpit ang kanyang panga. Ito ay isang pamumuhunan, sabi ni Danilo. Isang desisyon sa negosyo. Isang desisyon sa negosyo na ginawa gamit ang mga ari-arian ng mag-asawa nang walang kaalaman o pahintulot ng iyong asawa, sabi ni Hukom Henderson. Iyan ang tawag sa financial infidelity, G. Reyes, at sa korte na ito, mahalaga iyan. Inilapag niya ang mga papeles at pinagpatong ang kanyang mga kamay. Tumitingin kay Danilo na may ekspresyon na hindi ko malilimutan. Ganap na kataasan. Hayaan mong tiyakin kung nauunawaan ko ang sitwasyon, sabi niya ng dahan-dahan. Ang iyong asawa ay nag-drop out sa kolehiyo upang suportahan ka. Nagtrabaho siya ng 3 trabaho nang sabay-sabay sa loob ng 6 na taon. Nagbabayad ng 100% ng iyong mga gastusin sa pamumuhay. Kumuha siya ng personal loan na 45,000 peso upang punduhan ang iyong matrikula sa medisina. Isinakripisyo niya ang kanyang edukasyon, ang kanyang kalusugan, ang kanyang kabataan, lahat upang maging doktor ka. At nang sa wakas ay nagtagumpay ka, nang sa wakas ay nagkaroon ka ng pera at katayuan at isang hinaharap, nagpasya kang hindi na siya karapat-dapat sa iyo. Tinawag mo siyang simple. Tinawag mo siyang kasuklam-suklam. Nagbigay ka ng 75,000 peso ng kanyang pera sa ibang babae. At ngayon ay nakatayo ka sa aking bulwagan ng korte na humihiling sa akin na bigyan ng iyong asawa ng halos wala. Tumigil siya, hinahayaan ang katahimikan na punan ang silid. G. Reyes, ang iyong kapalaluan ay nakakagulat. Nagbukas si Danilo ng bibig upang sumagot, ngunit itinaas ni Hukom Henderson ang kanyang kamay. Narito ang aking hatol. Una,
babayaran mo ang 45,000 peso na utang kasama ang 6 na taon ng compound interest na kabuo ang 63,000 peso. Pangalawa, ang Mrs. Grace Morales ay may karapatan sa 50% ng lahat ng ari-arian ng mag-asawa na nakuha sa panahon ng kasal, kabilang ang kalahati ng halaga ng iyong bahay, kalahati ng iyong mga retirement account, at kalahati ng iyong mga pamumuhunan. Pangatlo, dahil isinakripisyo ni Mrs. Grace Morales ang kanyang edukasyon at potensyal na kumita upang suportahan ang iyong karera. Siya ay ginawaran ng compensatory spousal support na 4,000 peso buwan-buwan sa loob ng X na taon, katumbas ng kung ano ang maaari niyang kitain sa kolehiyo na kanyang isinuko para sa iyo. Pang-apat, ang 75,000 peso na inilipat mo kay Miss Ashford ay dapat ibalik sa estate ng mag-asawa at hatiin ng pantay. Tiningnan niya muli si Danilo. Sa aking kalkulasyon, ang iyong asawa ay makakakuha ng humigit kumulang 450,000 peso kasama ang patuloy na suporta. Ikaw, G. Reyes, ay makakakuha ng isang aral na sana ay tandaan mo. Ang tagumpay na binuo sa sakripisyo ng iba ay hindi lamang sa iyo. Siya ang iyong utang sa lahat at binigyan mo siya ng wala. Itinatama ito ng korte na ito. Sumabog si Danilo mula sa kanyang upuan. Ito ay kabaliwan. Siya ay isang cashier lamang. Hindi siya pumasa sa mga pagsusulit. Hindi siya nag-opera. Hindi siya ginawa niyang posible. Ang palong ni Hukom Henderson ay tumama ng malakas, kaya naramdaman ko ang panginginig sa pamamagitan ng mesa. Bawat oras na nagtrabaho siya, bawat peso na kinita niya, bawat pangarap na isinuko niya, iyan ang nagtayo ng iyong karera. Ang katotohanan na hindi mo ito nakikita ay nagpapatunay kung bakit mas mabuti siya nang wala ka. Tapos na ang pagdinig. Nagkaroon ng sigawan sa bulwagan ng korte. Ang abogado ni Danilo ay mabilis na nagsasalita, ngunit hindi nakikinig si Danilo. Nakatingin siya sa akin na may isang bagay na hindi ko pa nakikita sa kanyang mga mata. Takot. Ang takot ng isang tao na nawalan ng kontrol sa lahat. Tumayo ako sa nanginginig na mga binti at niyakap ako ni Marites ng mahigpit. Nagawa mo, bulong niya. Nagawa mo, Grace. Sa labas ng bulwagan ng korte, narinig ko ang mga tinig na tumataas. Sina Danilo at Veronica ay nagtatalo sa mga baitang. Sinabi mo sa akin na wala siyang kwenta. Ang tinig ni Veronica ay matalas, galit. Sinabi mong madali lang ito, na mawawala lang siya. Ngayon, kailangan kong ibalik ang 75,000 peso. Alam mo ba kung ano ang hitsura nito para sa aking kumpanya? Danilo, pakiusap. Maaari nating ayusin ito. Ayusin mo mag-isa. Hindi ko ilalapat ang aking pangalan sa sakuna na ito. Lumingon siya at naglakad palayo. Ang kanyang mga takong ay kumakalat sa mga baitang na bato. Tinawag siya ni Danilo, ngunit hindi siya tumingin pabalik. Lumapit sa kanya ang kanyang abogado, nagsasalita ng mahina. Hindi ko marinig ang mga salita, ngunit nakita ko ang mukha ni Danilo na mas lalong lumubog. Marahil ay sinasabi sa kanya na ang pag-apela ay mas mahal pa kaysa sa pagbabayad lamang ng hatol. Si Danilo ay tumayo ng mag-isa sa mga baitang ng korte, ang kanyang mamahaling suit ay biglang naging parang costume. Ang kumpiyansang siruhano na pumasok sa bulwagan ng korte, isang oras na ang nakalipas ay wala na. Sa kanyang lugar ay isang tao lamang na nakalimutan kung saan siya nanggaling at nawalan ng lahat dahil dito. X na buwan pagkatapos, nakaupo ako sa isang classroom sa kolehiyo sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon. Nag-enroll ako sa Business Administration Program sa Community College at ini-enjoy ko ang bawat minuto nito. Ang aking mga unang marka sa semester ay bumalik. Lahat ay A at may pwesto sa Dean's List. Nabayaran ko na ang lahat ng aking mga utang. Nagrenta ako ng isang maliit ngunit komportableng apartment sa isang tahimik na kapitbahayan. Nabawi ko ang timbang na nawala ko noong mga nakakapagod na taon na yon. At sa unang pagkakataon sa walang hanggan, mukha akong malusog. Nakaayos pa ako ng buhok sa isang tunay na salon. Hindi isang mamahaling salon, ngunit sapat na maganda. Naramdaman kong ako na ulit. Hindi iyan tama. Naramdaman kong mas mahusay na bersyon ako ng aking sarili.
Mas malakas, mas malinaw, mas sigurado kung sino ako at kung ano ang nararapat sa akin. Nakipagkita si Marites sa akin para sa kape upang ipagdiwang ang aking Dean's List achievement. Umupo kami sa isang maliit na cafe malapit sa campus at hindi siya mapigil sa pagngiti sa akin. "Tingnan mo," sabi niya. "Grace Morales, college student at future business mogul." Tumawa ako. Hindi ko alam kung mogul, ngunit naiisip ko na kumuha ng MBA sa huli. Siguro magsimula ng sarili kong negosyo balang araw. "Gagawin mo?" "Alam kong gagawin mo." Hinigop niya ang kanyang kape, pagkatapos ay tumingin sa akin ng seryoso. "Kumusta ang pakiramdam mo?" "Talaga?" Naisip ko ito saglit. Sa totoo lang, mas mabuti kaysa sa mga nakaraang taon. Sa napakatagal na panahon, sinukat ko ang aking halaga sa kung ano ang magagawa ko para kay Danilo, sa kung gaano ako kasakripisyal, kung gaano karami ang maaari kong isuko, kung gaano ako kaliit na magagawa upang siya ay maging malaki. At nang umalis siya, inisip kong wala akong wala. Ngunit nagkamali ako. Tumingin ako sa aking mga kamay, medyo magaspang pa rin, ngunit gumagaling. Mayroon akong sarili ko. Nakalimutan ko lang na mahalaga iyon. Habang naglalakad pa uwi mula sa cafe, dumaan ako sa Metropolitan Elite Hospital. Sa pamamagitan ng malalaking salamin na bintana, nakikita ko ang mga doktor at nurse na gumagalaw sa lobby. Sa isang lugar doon, si Danilo ay nagtatrabaho. Nakasuot ng kanyang puting coat, mukhang matagumpay mula sa labas. Huminto ako ng saglit. Hindi dahil namimiss ko siya, hindi dahil galit ako. Huminto ako dahil napagtanto kong wala akong nararamdaman. Walang sakit, walang kapaitan, walang pananabik sa kung ano ang dating mayroon kami. Tanging kapayapaan, tanging kalayaan. Nag-buzz ang telepono ko sa aking bulsa. Isang email mula sa universidad. Buong tuition para sa susunod na taon. Ngumiti ako, itinabi ang aking telepono at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa aking apartment, patungo sa aking hinaharap, patungo sa isang buhay kung saan ako ay sa wakas ay namumuhunan sa aking sarili sa halip na sa isang tao na hindi karapat-dapat dito. Gumugol ako ng X na taon sa pagbuo ng pangarap ng iba. Ngayon na ang oras para buuin ang sarili ko. At sa pagkakataong ito, ang pundasyon ay matatag dahil ito ay binuo sa sarili kong halaga, hindi sa pag-apruba ng iba. Iyan ay sapat na. Iyan ay lahat.